Nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya madadawit sa korupsyon sa flood control at nananatili raw na matatag ang kanyang administrasyon. Live mula sa Malacanang, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, saan nanggagaling ang pahayag na ito ng Pangulo? Alam mo, Jiggy, meron kasing mga lumalabas na pahayag kaugnay nitong korupsyon na baka umuwi na sa bakura ng Pangulo Bongbong Marcos yung investigasyon tungkol dito sa sinasabing katiwalian sa pamahalaan. Pero si Pangulong Bongbong Marcos, tiwala siya sa estado ng kanyang yaman. Ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, wala siyang itinatago, tiwala siya na hindi siya madadawit dito sa korupsyon at kung meron man na nais na magdawit sa kanya sa usaping ito, malinaw naman daw na politika ang pinanggagalingan nito. Mas maigi daw na ang usapin ng korupsyon idaan kung ano yung makikitang ebidensya. Yan nga raw ang mandato ng Independent Commission for Infrastructure para mahimay-himay ng husto yung tungkol dito sa sinasabing anomalya. Narito ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala naman tayong tinatago, wala tayong malakas. I know that there's several, the opposition would love to bring me into this, to include me in all of this. But that's politics. That is not to do about corruption. That is to do about politics. Gusto nila akong tanggalin. At Maricel, sa memo nga ng Ombudsman ay niluluwagan nito ang access sa SALN ng mga opisyal at handa na ba ang Pangulo na isapubliko ang kanyang SALN? Kasi lumalabas na kung hindi available yung SALN, wala rin makukuha yung publiko o kung sino man yung naghahanap ng SALN na yun. Pabor si Pangulong Bongbong Marcos, Jiggy, dito sa utos ng Ombudsman na bigyan ng access sa SALN ng mga politiko ang publiko. Ang sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, kapag hiningi ng Ombudsman yung SALN niya, bibigay niya. Kapag hiningi ng ICI yung SALN niya, bibigay niya. Willing naman daw siyang ipikas kung ano man yung nilalaman ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. At hindi lang yan, kahit daw yung mga opisyal ng ehekutibo, handa rin daw na ilabas ang kanilang mga SALN, Jiggy. Yung BICAM sa budget ay anong pananaw dito ng Pangulo na gawin ng publiko, kumbaga i-live na para makita na ng taong bayan? Yan nga mismo ang sinabi, Jiggy, ni Pangulong Bongbong Marcos kanina dahil ang tanong sa kanya doon sa short press briefing ay kung meron ba siyang nakikita ito na dapat na i-veto dito sa 2026 national budget na ipinasa sa Kongreso, yung panukala. Ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, sa ngayon ay wala pa siyang nakikita na dapat i-veto pero baka masyado pang maaga para sabihin na talagang wala kasi ang magiging basehan naman yan ay yung mismong final version na. Pero ang malinaw daw ay ila-livestream na yung magiging pagdinig dito sa budget sa level ng BICAM. Nakuha na daw niya yung pag-oo ng Senate President at ng House Speaker tungkol dito kaya aasahan natin na makikita na ng publiko yung BICAM hearing sa pamamagitan ng livestream. Wala na rin daw subcommittee dahil ito yung naging issue before na baka dito napapasok yung ano-anong mga insertion. Pakinggan natin yung sinabi ng Pangulo. I have the agreement of the Senate President and the Speaker na ganun ang gagawin natin. We will live stream the entire process so that if there are questionable, shall we say, insertions or additions or all that, it will also be clear who moved, who made those changes or who proposed those changes so that people will know. Yung bali-balita, Maricel, na kudeta laban sa administrasyon ng Pangulo, ay may komento ba ang Pangulo tungkol dito? Tinanong natin yan, Jiggy, kay Pangulong Marcos kanina at ang sabi niya, it is dangerous for someone in his position na maging complacent at sabihin sa mga tao na okay lang yan, everything is okay. Ang sabi niya, naniniwala siya na solid ground yung mga sektor na suportado, yung mga programa ng pamahalaan, pero bukas pa rin siya sa pakikipag-usap, partikular nung natanong natin yung tungkol doon sa katiyakang mananatiling loyal o tapat yung uniformed personnel sa Marcos administration. Ang sabi niya, patuloy yung pakikipag-usap niya sa iba't ibang grupo, iba't ibang sektor dahil nais din naman niyang marinig ang mga grievances at yung mga hinaing ng iba't ibang mga grupong ito nang sa gayon ay alam din niya kung ano ang inaasahan at nais nilang gawin ng national government bilang pagtugon sa mga concerns nila na ito. Jiggy?
Yan po ang ulat ni Maricel Alili live mula sa Malacanang. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.